Si Derrick Rose nag-retire na sa NBA. Naging 3-time All-Star, 2011 MVP, ang youngest sa history pa rin, 1-time All-NBA First Team, 2009 Rookie of the Year at 2-time FIBA World Cup Gold Medal. May career average na 17 points, 3 rebounds at 5 assists per game. Ito yung mga best moment sa career ni Derrick Rose, ang tinag din na may biggest what if sa NBA history. Ng 2008 draft, si Derrick Rose ang napili bilang number 1 overall ng Bulls. Nagbabago na din ang landscape ng liga noon dahil sa one and done rule. Ang 2008 din ang unang beses sa history na meron 3 freshman sa college ang top 3 pick. Si D. Rose, Michael Beasley at OJ Mayo. Based din sa article ng Bleacher Report, si Derrick Rose dapat ay papasok na ng NBA noon at hindi maglalaro sa Memphis. Magaling na player si D. Rose kaso hindi ganun kagaling sa academics. Ito pa yung nagkaroon ng issue na nag-send si D. Rose ng faulty na SAT. Hindi rin agad makasali noon si D. Rose sa NBA draft at prior pa noong 2008 may isang player din doon, si Greg Oden, na kung hindi siya nag-college at dumiretso agad ng NBA baka hindi nagkaroon ng injury sa paa. Sa rookie season ni Derrick Rose, nag-average siya noon ng 16 points, almost 4 rebounds at 6 assists per game. Ang mga point guard pa sa era na to, hindi mga 3-point shooter. Mga passer, slasher, kalimitan dunker. Babad agad si Derrick Rose noon sa playing time, 37 minutes per game. Siya ang nanalo ng Rookie of the Year. Nakapasok din noon ang Bulls noong 2009 playoffs. Nakaharap ang Boston Celtics sa first round at pinahirapan din noon ang Celtics. Umabot ng 7 games. Si D. Rose din ang isa sa may best debut game bilang rookie at rookie din sa playoffs. Meron siyang 36 points, 4 rebounds, 11 assists, 12 out of 12 sa free throws at 49 minutes. Tumabla siya sa record ni Kareem sa most points bilang rookie sa postseason. Almost 20 points, 6 rebounds at 6 assists per game din siya sa playoffs bilang average. Nang 2010, ang unang beses naman naging All-Star ni D. Rose. Nag-average siya ng 20 points, 3 rebounds, 6 assists per game. Meron pa siya ng 36 minutes per game. Siya din yung nag-iisang Bulls player ulit na napili bilang All-Star since Michael Jordan. Simula pa lang ng career ni D. Rose, babad na talaga siya sa minuto. Bago pa nung dumating si Coach Tom Thibodeau noong 2011. Ang paboritong kalaban pa noon ni Derrick Rose ay Celtics. Dito niya kasi nagawa yung kanyang unang career high at playoff high. Ang unang career high ni Derrick Rose, 39 points. Ginawa niya to versus Celtics noong April 13, 2010. Yung isa pa yung nabanggit ko kanina na 36 points sa playoffs naman yun noong 2009. So nakagawa din naman si Derrick Rose ng mga career high after ng Boston. Ng 2011 season naman, marami na nakakaalam nito eh. MVP season ni Derrick Rose. Another 39 points ang ginawa niya second game pa lang. Pero ang pinaka-highlight ito bukod sa youngest MVP si D. Rose at nagpabago ng NBA ngayon kung bakit nakakakuha ng malalaking kontrata yung mga batang players dahil sa kanya, sa panahon din ng early 2010, napaka-rare ng player na nakakakuha ng triple-double. Ang may malaking chance lagi no na makakakuha ng triple-double si LeBron. Ang una at nag-iisang triple-double ni Derrick Rose sa kanyang career ay nakuha niya noong January 17, 2011 versus Memphis. Ang naging last team din ni Derrick Rose ngayon bago siya nag-retire. Umiscore siya noon ng nasa 22 points, 10 rebounds at 12 assists. Ang 2011 din na nag-iisang beses na nakakasama si Derrick Rose sa All-NBA selection. Dahil sa era na to maraming top point guard. Kahit pandikdikan na si Derrick Rose noon at healthy player pa siya, hindi siya napipili bilang All-NBA team member. Sa 2011 din, nagawa ni Derrick Rose ang kanyang career high sa playoffs na 44 points versus Atlanta Hawks. Ito naman siguro yung isa sa biggest moment ni Derrick Rose sa mga Filipino fans dahil noong 2011 during lockout, nakapaglaro sa Pilipinas at napagsama ang mga star player gaya ni Kobe, Kevin Durant, James Harden, Chris Paul at Derrick Rose sa isang exhibition game. Teka, 2 games pala yun. Hindi sanction ng NBA ang Pilipinas sa mga ganitong games pero dahil sa lockout, nagawa ng paraan ni MVP na mapaglaro yung mga star player. Ang 2012 naman, ito kabisado na rin ng iba. Dito na injured si Derrick Rose versus Sixers sa playoffs at naging reason kung bakit bumaba yung game niya.
Ito yung unang taon na inimplement din yung Derrick Rose rule. So ang maalala kasi lang dito yung na-injured talaga si Derrick Rose at sinasabing nagpabagal sa kanya. Pero hindi, meron kasing sumunod dun, yung 2014. Nakabalik dun si Derrick Rose galing left torn ACL injury, nakalaro siya ng 10 games. Pero nagkaroon siya ng right knee torn meniscus injury versus Portland. So paano naging best moment sa karir ni Derrick Rose yung dalawang major injury ay yun nga nagpabagal sa kanya. So mamaya malalaman nyo din. Kaya nga yung 2015 naging iconic din yung buzzer beater ni Derrick Rose versus Cavaliers sa playoffs. Ng 2017, ito yung pinaka-emotional na trade na nangyari kay Derrick Rose dahil nalipat siya mula Bulls papuntang Knicks. Part kasi ng documentary yung nakitang umiiyak si D-Rose. Habang nasa Knicks siya, steady pa rin yung numbers ni Derrick Rose. 18 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Kaso, ibang game na ang NBA ngayon. Steph Curry era na. 27% shooter nung si Derrick Rose sa 3-point area, mababa yun para sa isang guard. Bawas na din ang pagiging explosive niya, hindi rin pasok kay Derrick Rose ang triangle offense no ni Jeff Hornacek na sinabi ni D-Rose na confusing at random base. Hindi rin makamove on noon si Derrick Rose sa Chicago dahil nagkaroon pa ng issue na nakalimutan niya magpaalam sa team na pupunta siya ng city ng Chicago para bisitahin ang nanay niya na meron pa silang game noon. Pinagmulta siya ng team at ito rin ang naging reason kung bakit hindi siya pinabalik ng Knicks. Dito siya napunta ng Cavaliers at nakasama noon ni Derrick Rose sina Kevin Love, LeBron, Isaiah Thomas at D. Wade. Dumami ang injury noon ni D-Rose. Naka 16 games lang siya sa Cavaliers at nung deadline tinrade siya papuntang Utah Jazz na winave din naman agad. Parang ginawa lang din ng Jazz kay Westbrook, not once but twice. Ito yung nakita si Derrick Rose dati na nagpa-practice sa gym na akala ng ibang mga fans tapos na yung karir niya at retiring na until kinuha siya ng Minnesota at ni Coach Tom Thibodeau. Sa Minnesota, dito kasi binago ni Derrick Rose yung style niya. Mula sa pagiging slasher, naging shooter. Naging 30 to 40% sa 3-point area si Derrick Rose mula Minnesota hanggang Memphis. Nag-average din si Derrick Rose sa second season niya sa Minnesota ng 18 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Ang career high din ni Derrick Rose, 50 points versus Utah Jazz sa ikawalong games niya sa season ng 2019. Naging emotional pa si Derrick Rose noon. Ang backstory pa noon prior sa game sa Utah, nasa second unit talaga si D-Rose at hindi noon maglalaro si Jeff Teague. Tinanong pa ni Derrick Rose noon si Jeff Teague kung maglalaro versus Utah Jazz pero meron kasing injury. At ito yung unang beses na sumama si Derrick Rose sa starting unit ng Minnesota noong 2019. Mula Minnesota, nag-iba na rin yung style ni Derrick Rose at doon din siya nagkaroon ng panibagong karir. Nag-adapt kasi siya sa style na meron na noon. Nakakuha pa siya ng kontrata sa Detroit, decent numbers pa rin hanggang ma-trade ulit siya sa Knicks under kay Coach Tom Thibodeau na parang may utang si Coach dito kay Derrick Rose dahil sa nangyari nung nasa Bulls pa sila. Sa dami na naging controversy din kay Derrick Rose dati, siya pa rin yung isa sa mga player na gusto ng mga fans ngayon dahil nga biggest what if sa NBA, yung tanong naman na Hall of Famer ba si Derrick Rose, hindi pa masasagot yan ngayon.